sa ating lahat at welcome po sa Basic GSM. At ngayong araw po na to ay may gagawin po tayo na iPad 3 po. Ayan, kung nakikita nyo po, pakita ko sa inyo yung kanyang model number. Ayan po, ayan, oops, ayan po, A1416. Opo. Ang equivalent na model po niya, yung A1416 is iPad 3 po, iPad 3. So ang gagawin po natin ngayon ay dali lang po. Bali, ang gagawin po natin dito sa iPad, yung magpapalit po tayo ng battery kasi nagka-problema po siya sa battery. Unti-unti pong inangat nung battery yung yung pinaka touchscreen at LCD po. Ayan po, kung mapapansin niyo po, unti-unti pong inangat yan nung battery kasi po yung battery sa loob lumulobo po. So hanggang sa naangat niya na po yung touchscreen tsaka yung LCD sa ilalim. So tara, magpalit po tayo ng battery nito. Samahan niyo po ako. Tingnan po natin. Pong touchscreen niya, madali ko lang pong natanggal kasi nakaangat na po yung mga gilid dito sa part na to. Halos kalahati niya nakaangat na po. Ayan, kaya kung mapapansin nyo po, ito pong part na to, tignan nyo po, yung part po na yan, nakaangat na, kasi po inangat na po siya nung nung battery sa ilalim, tinulak na po. Ayan. So ang gagawin po natin, tatanggalin natin yung LCD muna, LCD at saka ito pong touchscreen. So, madali lang po ang pagtanggal dito sa touchscreen. Kapag ka po naangat nyo na po yung isang side, gagamit lang po kayo ng ang ginamit ko lang po, lighter fluid. Lalagyan nyo lang po ng konti-konti dyan sa gilid hanggang sa gagamit po kayo nung parang ganitong klase ng plastic. Ayan, unti-unti po i-insert nyo ganun, tapos yan, pagagapangin nyo po ganun yung slide nyo po ng slide, tapos unti-unti lalagyan nyo po ng konti-konting lighter fluid. Yung lighter fluid po kasi ang magpapalambot dun sa pinaka adhesive tape nung iPad. So ganun po yung ginawa ko sa kanya. Ngayon naman po, nabuksan na natin, tatanggalin naman po natin yung screw tsaka yung battery niya sa loob. So tara po, samahan nyo ako. Ayan. So, tanggalin lang po natin yung mga screw. Oops, dahan-dahan lang po yung pag-angat ng LCD, dahan-dahan lang po yung pag-angat ng LCD. Ayan. So bali, yung sa LCD po muna na flex yung tatanggalin natin. Ito po, ito pong isang to, yan po muna yung tatanggalin natin. So angat lang po natin yung clip, angat lang natin yung clip nya, then angat din lang po natin to unti-unti, labas na po natin bago natin iangat. Yan, may dikit po yan sa ilalim, tatanggalin nyo rin po yung dikit. Ayan, ayan po, may pandikit po sa ilalim, yan yung kulay black na yan. So
Pagka natanggal na nyo na po yan, yan. Dali lang po tanggal yung ating kalang. Ayan. So natanggal na po natin yung LCD. Ito po yung pinaka connection ng LCD. Ito po. Ayan. Ngayon naman po tatanggalin natin. Tabi ko lang po tong LCD sa isang lugar. So ang next naman po ito LCD touchscreen. Ito po yung pinaka-clip ng touchscreen. So angat lang po natin yung clip. Angat lang natin yung clip niya. Ayan. So pag naangat nyo na po, pwede nyo na pong angatin dito sa kabilang side. Nakadikit din po yan dito. Nakadikit. So bahagyan nyo pong hihilahin dito papaloob para po matanggal yung dikit. Ayan. Pag natanggal nyo na po yung dikit, angat nyo lang po itong flex na to din. Unti-unti nyo pong hilahin. Huwag nyo pong bibiglain. Kasi mas manipis po itong flex nitong touchscreen kumpara dun sa flex ng LCD. Yung flex po ng LCD makapal. So ayan po. Ayan po yung touchscreen nya. Itabi rin po muna natin para then tatanggalin po natin yung board. Tatanggalin natin yung board, then sunod po itong battery. Kung nakikita nyo po itong battery, ayan po, lumobo na po siya, umangat na po yung kanyang balot. So tatanggalin po natin yan. Tanggalin po muna natin yung mga nakakonect dun sa board. Tanggalin natin yung nakakonect sa board. Then yung mga screw tatanggalin po natin kasunod. Ayan. So tanggalin po natin yan. So ayan, tatanggalin po natin to sa board. Ayan, disconnect lang po natin yan. Tapos ito po, ilahin lang natin pataas. Ayan. Tapos ito naman po, ayan, angat lang natin. Then yung mga screw, tanggalin lang po natin. 1, 2, 3, tapos 4. Ano po, tanggalin na po natin. Ulitin ko lang po yung model nito, iPad 3 po. iPad 3. Oops, parang yung tape niya. iPad 3. A1416. Ayan po, A1416. Ayan po, A1416 iPad 3. So wait lang po tanggalin na po natin yung iba pang. So natanggal na po natin yung tatlong screw dun sa board nya. Ito pong natitirang screw na to, yan, ito pong natitirang screw na yan, yan po yung sa battery sa ilalim. Yan po yung naglalapat ng battery. Yan. Between dun sa board at saka sa battery, ito po yung naglalapat na screw. Siya yung nagdidiin. Then may isa pa pong flex, ito po. So tatanggalin din po natin yan. Angat po muna natin yung kanyang clip. Ayan. Oops, ayaw maangat, tigas. Ayan.
Angat lang po natin yung clip niya. So, yan. Then, angat na po natin tong board natin. Yan, unti-unti. Yan. Tapos, unti-unti natin tanggalin yung clip, pagkaka-clip po dun sa pagkaka-insert nung flex doon sa clip. Ayan na po, natanggal na po. So, ayan po ang itsura niya. Ayan po itsura ng board. Ayan. Ito po yung terminal ng battery. Ayan, nakalapat lang po siya dito sa kanyang kabilang side nung terminal naman ng battery. Ayan po. Ito po yung sa board, battery contact niya. Ito naman yung sa battery mismo. Ayan po. So, ang pagtatanggal po ng battery nito medyo may pagkakataon po na masyadong madikit. Gagamit po tayo ng lighter fluid. Bubuhusan ko po ng lighter fluid dun sa loob para po mag-loosen yung mga pandikit niya. Ayan po. Ayan. Ayan. So, ayan. Then, unti-unti po nating aangatin yung kanyang mga pagkakadikit. Ayan. So, ayan. So, ayan. Tanggal na po natin yung pagkakadikit niya. Ayan. Hindi na po siya ganun kadikit kasi nung lumobo po siya, ayan, parang nawala na rin ng dikit yung ibang part niya nung lumobo po yung battery. So, ayan, parang nangalubot na lang siya. So, ngayon papalitan po natin ng bagong battery. Ayan po, lobo na po yan. Tingnan nyo po yung mga kulubot nyo dun sa balot. Umangat na. Kunin po natin yung bagong battery. Okay guys, ito na po yung ating bagong battery. Yung makikita nyo, yan po. Yan, pakita ko po sa inyo itsura ng bagong battery. Tinanggal ko po muna yung isang ilaw para hindi magkaroon ng reflection, para mas makita po yung battery. Ayan po, may balot pa po siya. Ayan, ayan, tignan nyo po. Ayan, bagong bago po yan. Yan po ang pinakabalot nyo. May pandikit pa. Ito po nakalagay dun sa battery. Ayan. iPad 3 battery. Available po ito sa sa online store. Opo. Makakabili po kayo nito sa online store. So, tara. Ikabit na po natin. Tanggalin po natin. Tatanggalin ko pa ba to o wag na? Tanggalin po natin to. So, bago ko po ilapat dyan yung bagong battery, check ko po muna yung voltage kung may karga po ba ng maayos. Check po natin yung voltage. Kung okay yung karga ng battery. Kung hindi po siya lobat o ano. So, check po natin. Ayan, check po natin. Oops. Dali lang po 4.04. Ibig sabihin po may karga po siya ng mga 70%. 70% po ang kanyang karga. Ulitin po natin Yan, 4.04 po. So, may karga po siya ng mga 70%. Then, kabit na po natin ngayon. Ito po, may plastic pa sa ilalim. So,
may pandikit na rin po siya, may sarili ng pandikit, so tatanggalin na po natin yan. Ayan. So one time lang po ang dikit nito ha. So siguraduhin nyo po na tama yung alignment ng battery, yung pwesto ng battery, para po yung pandikit niya hindi na po magulo yung pinaka adhesive. Kasi mahirap po kapag nadikit nyo na, kumapit na siya ng husto, tapos iaangat nyo pa uli, magkakaroon po ng lukot yung battery sa ilalim, yung kanyang mga balat. So swak lang po natin dun sa pinakabutas. Ayun. So yan. So yan, shoot lang po natin dyan. May guide naman po siya, yung bilog na yun, shoot nyo lang dun sa bilog. Ayun o. Ayan. So shoot nyo lang pong pag ganun. Ayan. So ito na po yung tamang ano nya. Yan. Then ibalik na po natin yung board. Balik na po natin yung board. So, kalang. Ayan, kalang. Then i-power on na po natin. Power on. Tignan po natin kung gagana. Ayan po, nag-open na po siya. So ayan na po, nag-open na siya. Muli po, ang model po niya ay iPad 3. So yung iPad 3, iPad 2 ay halos iisa lang po sila ng itsura ng battery. Halos yung laki nila iisa rin lang po. iPad 2 at saka iPad 3. Tayo lang po natin mag-open. Pasensya na po kayo dun sa background kasi marami pong naglalaro mga bata sa paligid. Tsak maririnig nyo po yung mga salita nila.
Ayan po. Click lang po natin. Okay po, gumagana ng maayos yung touchscreen. Teka lang po liwanagan po natin yung screen para mas makita nyo. Ayan. So, okay na po. Wala, on off po natin. On, off. Slide. Testing po natin yung volume, kung gumagana po yung volume. So, ayun po, gumagana po yung volume nya. Testing po natin yung speaker nya. So, sa settings na lang po, punta tayo dun sa mga sound nya. Tignan po natin. Ito po, ringing alert. Ayun po. Tignan po natin, laksan natin. So, okay po yung kanyang sound. Wala tayong naging problema sa sound, sa volume, at saka sa power. Ganun din po dun sa touchscreen. Wala rin po tayong na-encounter na problema dun mula dun sa pagpapalit natin ng battery. So guys, maraming salamat po. At hanggang dito na lang po yung ating video sa ngayon. At sana po ay may nakuha kayong tips kung paano po magpalit ng battery ng iPad 2 at saka iPad 3, kasi same lang din po sila ng procedure. Yung iPad 2 at saka iPad 3 parehas lang po ng laki, at saka same lang po ng procedure. Yung mga tatanggal-tanggalin na mga screw, kung saan parte nyo dapat iangat, parehas lang po. So muli po, maraming salamat at nawa po'y gabayan tayo ng ating Diyos. Hanggang sa muli, at huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Tulong nyo na po yun. At huwag nyo pong kalimutang i-click yung notification bell para may update po kayo dun sa mga susunod pa nating upload na pwedeng mapagkunan nyo ng konting tips. Kaya muli po, maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless po.